Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang sambahin at papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa mga awit. Kapitulo 85, talatang 1 hanggang 2. Awit 85, 1 and 2. Ikaw po, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Iyong kasamaan ng mga anak mo ay nilimit mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Sila. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na inaalay mo sa amin. Aming itataas sa inyo ang aming mga kapatid, kababayan, lalong-lalo na ang iyong mga anak sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Panginoon, marami pong nagkakasakit sa panahon ngayon, tulad ng ubo, sipon, diarrhea, bronchitis at iba pa. Abutin mo sila, O Diyos, upang maibalik ang kanyang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman, at pagalingin mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid, kaibigan na naghahanap buhay sa lansangan, na sila iyong proteksyonan, ingatan sa mga masasama. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Gayon din po, O Diyos, tinataas namin ang aming mga kapatid na mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Ilayo mo sila sa mga aksidente, Panginoon, sa mga saka. Proteksyonan mo po sila, O Diyos, at patuloy mo po silang gabayan upang marami silang mga matanim na mga prutas, gulay at palay para may hain sa hapag ng iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo ng trabaho upang magkaroon sila ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang Israel ay muling dumanas ng pagsubok bunga ng kanilang mga kasalanan. Ang salmista ay nagpaalaala na ang kabutihan ng Diyos ang muling nagbigay sa kanila ng pag-asa. Kanyang iginawad sa tao ang kanyang pag-iingat at pag-asa. Ang salmista ay nagbabanggit na ang biyaya ng Diyos ay tanda ng kanyang pag-iingat at patuloy na paggabay sa atin. Ayon sa Lucas, Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 10. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas ay nagpapakilala kay Jesus bilang ipinangakong tagapagligtas ng Israel
at tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. Itinala ni San Lucas na si Jesus ay tinawag ng Espiritu ng Panginoon upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kaya madadama sa Ebanghilyong ito na ang pagmalasakit ni Jesus sa mga nangangailangan. Ang aklat na ito'y nangingibabaw ang kagalakan, lalo na sa mga unang kabanata na nagbabalita ng pagdating ni Jesus at sa pag-akyat niya sa langit. Ang kasaysayan ng paglago at paglaganap ng pananampalatayang Kristiyano matapos umakyat sa langit ni Jesus ay inilalahadin ng sumulat ng Ebanghelyong ito sa aklat ng mga gawa. Ayon sa Isaias 40, talatang 1 hanggang 11, ang aklat ng Isaias ay nangunguna sa mensahe at kahalagahan sa aklat ng mga propeta. Dito inilalahad ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos na siyang umuugit ng kasaysayan, hindi lamang ng Israel, kundi gayon din sa buong daigdig. Ang katarungan, katuwiran at kabanalan ng Diyos ang siyang maging batayan ng buhay at pananampalataya ng kanyang bayan upang sila'y iligtas at pagpalain ni Yahweh. Binibigyang diin din dito na ang kasamaan at kasalanan ay di maaring mapawi sa pamagitan ng huwad na pagsamba. Ang tanging pag-asa, mga kapatid, ang tanging pag-asa ay dapat na pagtiwalaan natin ang ating Diyos. Pagtiwalaan natin ang ating Diyos. Ang Diyos lamang at hindi ang sariling kapangyarihan o kapangyarihan ng ibang bansa. Ang unang bahagi ng aklat ay naniniwalang ang angka ni Haring David ang siyang gagamitin ni Yahweh upang baguhin at iligtas ang bayang Israel. Subalit, sa huling bahagi ng tagapagligtas ay inilalarawan bilang alipin, nagdurusa o pinahihirapan. Suffering servant. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay na iyong inialay sa amin. Maraming salamat sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon. Muli mo kaming ginising sa magandang umagang ito. At muli mo kaming binigyan ng buhay at lakas upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod, unang-una sa inyo, Panginoon, pangalawa sa aming kapwa at sa aming pamilya. At sa araw na ito, Diyos, gabayan mo kami na sa aming mga gawain, sa aming pagpasok, sa aming mga trabaho, sa opisina. Ikaw, O Diyos, ang siyang manguna upang kami, O Diyos, ay protektado ng iyong banal na Espiritu. Hindi kami mapapahamak. Pumasok po kayo sa aming puso, O Diyos, upang ang aming mga buhay ay kontrolin mo para hindi kami masadlak sa mga kasalanan, sa mga pagsubok at tukso na nasa aming kapaligiran. Panginoong Diyos, sa umagang ito, patawarin mo kami kung ano man ang aming magagawa sa umagang ito. Dahil ikaw, Diyos, ang Diyos ng mapagpatawad. Maraming salamat, Panginoon, at hinihiling namin ang mga bagay na ito dahil kami po, Diyos, ay patuloy na gumaganap na makasunod sa iyong kalooban dito sa lupa. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.